Good evening, everyone. Our topic for tonight is from the book of John chapter 21, verse 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you truly love more than this?" So, ito pong verse na to ay itong pangalawang enkwentro ng ni Simon Peter sa ating Panginoon. At yung katulad ng topic natin kahapon, sumama sila sa ating Panginoon para maging, dahil sinabi sa kanila, gagawin ko kayong fishers of men, mamamalakay ng tao at hindi yung isda, mga huli ng isda. Kaya iniwan nila yon at ginawa sila ng tagapaglingkod or naglingkod sila sa Panginoon, nag-disciple sila at para makapag-serve sa ating Panginoon. So, ang mga binibigay sa atin na mga profession, mga trabaho natin, hindi yun rason para mag-disciple tayo or makapaglingkod tayo sa Panginoon, na lahat ng mga ginagawa natin ay kailangan yung ang Panginoon yung nagsusuporta at will by God. So, minsan may mga pagkakataon na may mga tinatawag sa atin kung paano yung dapat nating gawin. Kaya't maraming tinawag na maging pastors. Ano man ang profession nila, iniwan nila dahil para makapaglingkod sa ating Panginoon. So, sa mga bagay na kailangan natin, He will provide. Sa lahat ng mga kailangan natin, ang nagpo-provide ay walang iba kundi ang Panginoon. Yung provision ng ating Panginoon ay nasa huli. Hindi yan binibigay agad sa atin. So, yung mga ginagawa natin, mga trabaho natin, kailangan magamit natin yan para mag-serve kay God. To share the gospel at makapag-disciple ng iba. At lahat tayo ay may mission dito sa mundong ito. At maraming kaparaanan na pwede tayo makapaglingkod sa pamamagitan ng kung anong calling sa atin. Tayo ay kung tayo man na may pagkakakitaan, pwede nating ialay sa ating Panginoon na gamitin yung kakayanan mo para makapaglingkod, to serve God. And kasi ang Lord, siya yung nagpo-provide sa lahat. Ano man yung maging decision mo sa buhay, kailangan yung kalooban niya yung nasusunod niya. Kailangan kang kaparaanan niya sa lahat ng ating pangangailangan ay tinutugunan niya. Kaya, kasi kung ano man yung mga kailangan niya natin sa buhay, i-add lang yun ng Panginoon. Pero kailangan unahin muna natin yung kalooban niya. Yung idadagdag na lang yan kapag inuna natin ang Panginoon. At may mga pagkakataon na minsan ang mga trabaho natin, ginagamit yan ng Panginoon para makapag-serve sa ating Panginoon, na hindi lang sa pamamagitan ng kung ano lang yung kakayahan mo. Kasi yung kakayahan natin galing sa Lord. Yung lahat ng provide natin kung wala tayong lakas na nanggagaling sa Lord. Ang Panginoon lang ang tanging nagpo-provide ng mga kailangan natin. Kahit yung kalakasan natin. Kahit yung mga talento natin. Gift yan ng Lord. Bigay yan ng Panginoon. At ganun dapat yung pagmamahal na
kung ano man yung binibigay na pagmamahal niya sa atin, kailangan masuklian natin yon. Kahit hindi man siya humingi ng sukli, pero dapat maibigay natin yon sa ating Panginoon. Kasi kapag kainunan mo yung Panginoon, lahat yan ipoprovide niya. Lahat yan. Sobra-sobra pa na i-add niya sa buhay mo. So, lalo na yung magda-disciple ka, mag-share ka ng gospel, makakapaglingkod ka pa rin sa Panginoon kahit ano pang ginagawa mo, kahit may trabaho ka pa, at focus ka sa mga ibang bagay. May mga pagkakataon na dapat na may tinatawag tayo ng Panginoon. At minsan, dapat maging priority natin. Hindi minsan, kailangan maging priority natin ng Lord. Kasi tayo, priority niya lagi tayo. Ang lahat ng pagmamahal na binubuhos sa atin. Pero dapat, yung pagmamahal din natin, may alay din natin sa kanila na sa Kanya. At maging followers niya tayo to seek for those who follow Jesus ay makakasumpong ng magandang kinabukasan. At nung si Peter Simon, na nasaksihan niya yung pagkamatay ni Jesus Christ, kaya nagkaroon siya ng agam-agam. Sa verse nito, bumalik siya sa pangingisda. At nalaman ng mga ibang disciple na bumalik sila sa pangingisda. Kaya bumalik sila sa laot. Pero wala silang mahuli. Kaya nung nasa pampang na sila, may nakita sila na yung pinagluto sila ng isda, at yun si Jesus Christ. Kaya ito yung verse na to, tinanong dito si Simon Peter na, do you truly love more than this? Or iniibig mo ba ako ng higit sa iyong ginagawa, sa iyong hanap buhay, sa isdang hinuhuli mo? So, yun yung ang tugon ni Simon Peter. Oo, mahal ko po kayo. So, kung ganon, pakainin mo ang aking batang tupa. Ang ibig sabihin dito, mag-disciple ka. Ituloy nyo kung ano yung nasimulan nyo. Yung mission na binigay sa kanila. Kaya, inaatasan sila na bumalik sa pagdadisciple, sa pagsaserve sa Lord, kasi susuportahan niya ng Panginoon. Wala silang mahuling isda, pero pinaghanda pa sila ng makakain ng Panginoon. So, He will great provider. Ang tanging hiling niya lang, mag-serve ka sa Kanya, at siya nang bahala sa lahat ng mga kakailanganan natin. Isusupport niya tayo. Kapag nag-serve tayo sa Panginoon, siya yung bahala mag-provide sa lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. At lahat ng mga support na kakailanganan natin. At mas mahal niya tayo. So, kailangan mahalin din natin ang Panginoon. Katulad ng pagmamahal binibigay niya sa atin. Hindi man matutumbasan, pero ibalik natin ang lahat ng papuri at salamat sa Kanya. Yung pagmamahal na binibigay niya sa atin, ng mga biyaya na walang kapantay. So, yun yung second encounter nila sa Panginoon na yung kung ano man yung mission na pagpatuloy nyo, meron may mga calling sa atin, huwag natin isang bahala. Hindi yun rason yung mga ginagawa mo sa buhay para yung baliwalain yung mga hiling na Panginoon kung ano yung dapat natin gawin para makapaglingkod tayo sa Kanya. So, yun yung katuruan sa verse na to, na sana'y may natutunan kayo at may matutunan pa. So, God bless everyone.